Invest in agriculture. Yan ang panawagan ni PBBM sa mga negosyante sa kanyang zona. Nangako din ang Pangulo na pupuksain ang unemployment. Todo tutok naman ang mga negosyante sa zona ng Pangulo. Yan ang agenda report ni Sujin Kim, live sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Taguig. So Sujin, ano ang reaksyon ng mga negosyante sa zona? Corina, sa kanyang ika-4 na zona, diretsong nanawagan si PBBM sa business community o sa mga negosyante na mamuhunan sa agrikultura dahil nga sa hamon ng nagmamahal na bilihin at kulang na supply. Isinulong din niyang amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Target ng administrasyon ang maitanim ang 100 milyong niyog sa buong bansa at mapalakas ang industriya ng niyog, asin at export processing. Nanawagan din si PBBM sa private sector na mag-invest na sa Pilipinas para mabunuan din ang puwang sa workforce. Sinabi ng Pangulo na magpupursigi ang DOLE, DTI, DSWD at DOT sa paghahanap ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng mga manggagawang walang trabaho. Nabanggit din ni Pangulong Marcos na tutulungan niya ang mga small business sa pamamagitan ng pautang na walang collateral at mababang interest. Inilahad ni Pangulong Marcos ang mga prioridad niya na industriya na pwede umanong maglikha ng trabaho at magpalago sa ekonomiya, kabilang ang pabrika ng mga sasakyan, electronics, biotech, pharmaceuticals, halal products, telang Pinoy at mga planta ng kuryente. Tumutok din ang business community sa talumpati ng Pangulo. Maalalang nauna nang nanawagan ang PCCI sa Pangulo na i-certify bilang urgent ang 20 bills na pinasa nila. Among the 20, nabanggit naman ni PBBM ang ilan, kabilang ang reform sa Asin Law, Internet, infrastructure, hanap buhay at MSMEs. Pero kritisismo ng business community, ano raw ang point ng pag-upskill at pagbibigay ng libreng training kung wala namang trabaho, kaya kailangan pa raw talagang i-push ang investments at pagnenegosyo. Samantala, approve sa business community ang push para sa agriculture, lalo dahil sinabi na rin ng PCCI na marami sa mga proyekto sa agriculture ang pumalpak. Nabanggit ni PCCI Chairman Sergio Ortiz Luis na there's more work to do. Halimbawa, sa corporate farming. Kinatuwa rin ng PCCI ang mention ni PBBM sa coconut at salt industries. I'm so glad that he mentioned the asin industry. That is a project that was pushed by PCCI. We helped them pass the new asin law, and hopefully we can implement it properly so that we've been importing 93% of our salt, so that once and for all we can strengthen it, and it will be a good boost because the coconut industry, which we are now pushing, is dependent on imported salt, and that would be a good source of reason for salt industry to prosper. Corina, pinunto rin ng PCCI na tama lang na pinag-usapan sa zona ng Pangulo ang korupsyon pagdating sa budgeting at contracts dahil anila malaking basihan o mahalagang basihan para sa mga foreign investor ang lagay ng transparency sa isang bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Corina. Maraming salamat si Sujin Kim, nag-ulat live mula sa Taguig. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.